Alright, mapagpalang hapon po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Sulong na Bayan. At tayo po'y dinig sa iba't pang panig ng mundo. So good morning, good afternoon, good evening as case may be. Lalong-lalo po sa gitnang silangan. Hello po dyan sa ating mga kababayan sa Qatar, sa Jeddah, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, syempre, the whole of it. At ganoon rin po sa ating mga neighboring countries. Saan po yan? Sa Down Under, sa Australia, Malaysia, Indonesia, Japan, Hong Kong, at syempre sa Myanmar. Malakas na rin po tayo dyan, ano? At ngayon na rin sa Vietnam. So hello din po dito sa ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, at lalong-lalo sa ating mga kapatirang Muslim. Assalamualaikum. Alright, tayo po ay dumadaan pa rin sa ganitong natatawag nating crisis, pandemya, COVID-19. Paano kaya ang tanong ng karamihan? Yung mga beverage companies, how are they coping? How siguro yung mga crisis management team na matatawag, are they supporting o matatawag nating addressing mga healthcare problems ng kanilang health workers? Gusto niyo po bang malaman ang lahat ng yan? Dahil napakapamoso po ng kanilang beverage company. Welcome to our program. No less than, I think, pangalawang beses na niya sa atin, sa ating programang Sulong na Bayan. So we welcome him, no less than Sir Fernando Ramos. Siya po ang Director for Environment and Health and Safety ng Pepsi-Cola Products Philippines, PCPPI. Welcome, sir. Hello. Good afternoon, Miss Loli, and I'm back ulit dito sa iyong programa. I'm happy na meron uling second round for our interview. So magandang hapon sa iyo, magandang hapon Pepsi-Cola Products Philippines Incorporated at sa lahat ng taga-subaybay ng Sulong na Bayan. Alright. Gusto natin syempre laging handa, sabi nga nila, no? Pero kasi, these are all challenging times. Unprecedented po itong matatawag na ito. Hindi naman natin gusto lahat ito. But everybody, all in the world. As a matter of fact, dito sa aking kinaroroonan ngayon, sa Amerika, sa San Francisco, sa North America, ay talagang apektado. Pero believe ako sa Pepsi. Bakit? Talagang buhos ang kanilang suporta at saka yung crisis management team nila dito. They're all matatawag na in place yung level ng kanilang pagsuporta, and parang sabi ko nga each of their sectors to tailor the response locally dito sa Amerika. At syempre dyan sa ating bansa, ayun nga po, ang unang tanong, how crucial is it to sustain and even strengthen the health, safety, and sanitation practices of beverage companies such as Pepsi-Cola Philippines during ito ngayon na dinandanas nating pandemya? Go ahead po, sir. Okay po. So napaka-crucial po talaga ng pandemya at alam natin na malaking naging epekto nito hindi lamang sa Pilipinas but sa buong mundo. Sa PCPPI, pag sinabi po natin na ito ay all about health, safety, and sanitation, ang una po natin pinag-iingatan dito ay yung ating mga tao, ang ating mga worker. It is very important for manufacturing companies like PCPPI to have strengthened workplace health, safety, and sanitation measures, especially during this time of pandemic, to maintain employees' health and wellness. These measures also tie in perfectly with our commitment to continuously satisfy our customer by producing safe, quality products and that consistently exceed our customers' expectations. Siyempre po, nabanggit nyo, health workers, napaka-importante na sila muna ay yung masigla, malakas, to really perform. And diyan naman magbabase ang ating, kumbaga, how to maka-operate tayo fully. So, again, ang health workers natin, 7.6 million population tayo dito sa Pilipinas. Ano po yung masasabi nating ginagawa ngayon ng Pepsi-Cola Philippines to feed din itong nabanggit kong 7.6 million dito sa populasyon sa atin sa Philippines? Actually po sa part ni PCPPI, may pagmamalaki po natin na sa ating kumpanya wala po tayong nilay-off starting nung ating pandemic noong 2020. Hanggang sa ngayon po, kung makikita ninyo, wala po tayong binawas na empleyado, and meron pa nga pong ibang mga position na pinifill up tayo, lalo na po yung mga critical positions natin dito sa ating kumpanya. So wala po tayong problema na nagkaroon ng bawasan at naka-apekto ito sa ating mga pamilyang Pilipino.
Mhm. In other words, kayo as the company na sinasabing PepsiCo lang ako, hindi po kayo nagbawas o paano po yun? Meron po bang parang siguro every other day na pumapasok? How are you able to parang address that? Kasi syempre, these are hard times nga po. Ayaw natin ng physical or social distancing. Kailangan yung health protocols. Nasusunod po ba yan? Yes po. Itong mga ginagawa po nating mga protocols na to ay nasusunod, lalo na yung mga distancing, yung mga frequent hand washing, wearing face mask. At syempre po, yung ating kumpanya, nagkaroon po tayo ng iba't ibang mga means like yung mga work from home dun sa mga qualified at ganoon din may mga guidance tayo dun sa mga health worker na pumapasok, mga empleyado natin to maintain their health and safety. Hindi kagaya dati na sabay-sabay. So ngayon may mga scheduling po na naaangkop to ensure that all of these health and safety protocols have been followed by PCPPI in its respective workplaces po. Opo. Naalala ko nung huli tayo mag-usap, pinakita pa po natin yung parang mga hand sanitizers, mga facilities nyo, separating workstations, and syempre, yung sinasabi nyo nga, may mga sink kayo all over the place para yung to practice good hygiene, ika nga, importante yun, going in and out, talagang you have increased actually yung cleaning frequency. At sa lahat ng facilities ng Pepsi, nakita po natin yun. Pero ang susunod pong tanong how did the pandemic affect your daily plant operations? Especially pag-implement nyo nga po yung health, safety, and sanitation guidelines on site. Apo. So, gaya po nung dati nung nabanggit ko, sa una po syempre with the strict quarantine levels na impose ng government dahil sa unang bugso ng COVID-19, initially nagkaroon tayo ng mga adjustment, ay yung dati sabay-sabay yan, mabilisan, medyo nagkaroon lang po ng konting pagbagal. However, sooner naka-adapt naman na po tayo sa new normal. And PCPPI is very mindful of the government-mandated health, safety, and sanitation practices and protocols for this COVID-19 prevention. And nung pong nakita natin yung national government establish yung mga protocols, and PCPPI complied it immediately and in all of its manufacturing sites para po tayo ay makapag-operate ng naayon dito at tuloy-tuloy po ang ating negosyo, ang ating business. Or hindi ma-disrupt But I have to say this, dito po sa bansang Amerika, nandito po tayo ngayon, ang kanila, meron silang tinatawag na paid sick leave. May I just zero in on that, No one can take the place nga daw po ng kanilang mga kawani at opisyal. They take their health and safety very seriously, especially those po yung nasa front line. They're continuing to move and sell the products and keep supermarket and grocery shelves stocked during this critical time. So with this in mind, sabi nila, yan nga po, they provide 100% payata po of pay for a 2-week period. Ano po sa atin dyan? Well, sa PCPPI po is granting 5-day COVID leave kung ikaw po ay apektuhan ng COVID. Okay. So yun po, binibigyan additional na suporta ng PCPPI para sa mga naapektuhan po ng COVID, lalo na syempre kung wala na tayong mga leave na available. Right. So at least taken care naman po pala, we have to let people know na ito pa rin masigla at saka hindi pinapabayaan ng ating mga PPCI ang ating mga kawani at opisyal kasi kaya yan nga po ang workforce. So yung pong matatawag na meron po bang changes pa na matatawag during itong new policies na ipinatutupad ng PPCI? So kung titingnan po natin, since na nagkaroon po ng mga policies and guidelines yung ating DTI and DOLE, so sinunod po natin lahat yan. This includes yung mga practice natin ng physical distancing, frequent hand washing, wearing of face mask. Nadagdag po dyan yung face shield. Dati po kasi kung matatandaan ninyo, yung face shield is hindi pa nire-require. So ito yung unang changes. Pero din po tayo mga self-declaration, po yung mga written. And itong huli, they are now requiring na yung, kung natatandaan po ninyo, yung Stay Safe apps.
Yes, opo. Ito po yung digital contact tracing na inirekomenda ng ating government para sa kanilang contact tracing. Siyempre, meron din ba yung mga ibang LGU dahil yung PCPPI po nag-ooperate sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Meron pong iba nag-require ng ibang apps, pero kailangan din natin sundin yung kung ano yung ibinibigay na guidance ng kanilang local government. Pero in general, ang nire-recommenda po ng government is yung Stay Safe apps. And on top of that, si PCPPI din po ay nagkaroon ng mga playbook. Gumawa po kami ng playbook para sa easy use ng ating mga employees that contains action points, mga policies, procedures, and serve as primary guide to the company's natawag natin new normal po. New normal. Ang laking new normal niyan. Imagine, hindi ganun kasimple yung inyong isinagawa, no? Para lang ma-reach out at lahat kumbaga the information is there available. Dahil again, biblical po yan. For lack of knowledge, people perish. So hindi alam ng tao kung kulang-kulang ang kanilang kaalaman. Pero ang Pepsi, up to date, mayat-maya. At saka new normal na nga po yung inyong binahagi. So buong regions 1 to 19 o to 18 na ba tayo ngayon? Ang dami niyo pong mga branches, ano? And talk about reaching out. Kasi again, I don't like to compare, pero dito po sa Estados Unidos, meron po silang feeding program eh. Meron po ba tayo nun? Sa PPC? Dito po sa atin, gaya nung na-share ko last time, meron tayong mga dinonate na mga hydrating fluids, mga Gatorade, no? Yung mga produkto natin, mga tubig sa ating mga frontliners, yung mga nasa checkpoints para naman sila mabibigyan lunas yung kanilang uhaw habang sila nagpe-perform duty. Meron din tayong several donations na binibigay din sa mga agencies ng government para din sa yung mga produkto po lahat yan. And meron din po tayo ngayon, 2021, nagsagawa din po tayo ng mga brigada eskwela. So alam natin na bawal ang mga physical contacts ngayon. So ginawa namin yung mga yon in terms of gaya itong ginagawa natin ngayon through the Zoom. So nagbigay po tayo ng lecture on emergency, tapos part sa mga donations sa mga schools. Tinuloy po namin sa PCPPI yung mga karamihan ng naplano namin. So ganun po tayo magbigay ng mga outreach program there in time of pandemic. Right. Kasi again, feeding, napaka-importante po dahil ang daming nag-increase somehow every single day. May mga talagang ang populasyon dumadagdag eh. There's no telling kung ilan naman. Kahit may pandemya, ayun yung isa kong kaibigan, ako nag-anak, ang ganda. And all, again, lahat po ng ito ay syempre kailangan mabigyan ng ayuda. Okay, moving on. Ito pong we want to congratulate you kasi laging itong Safety Seal Award sa totoo lang hindi naman agad-agad nagbibigay ang ating Department of Employment. DOLE, Labor and Employment. Pag hindi nila nakitang nag-comply ang isang kumpanya, not just PPCI or Pepsi Cola of the Philippines, no? Pero nakita niya, nagkaroon po kayo ng Safety Seal Award. Ano pong criteria? How does DOLE decide on the issuance of Safety Seal certifications? Okay po, Ma'am Loli. So siguro bigyan ko muna kayo ng konting background. Ano po itong Safety Seal Certification Program ng DOLE? Actually, ito po ay isang sistema na dinevelop nila to assure the consumers and the public in general na yung establishment compliance with the minimum public health standard set by the government. So unang-una po rito, i-encourage din yung adoption ng ating digital contact tracing, which is yung Stay Safe apps, and also yung initiative natin na talagang yung control ng ating pagkalat ng COVID-19. Plus of course, ito yung pinaka-importante na isang gusto nilang ibalik is yung safely reopened economy. Kasi kung makikita natin, noong 2020 talagang almost sinara nila lahat ng business. No? Maraming business po yung naisara, which is directly naapektuhan po sila ron. And now, when they reopen, gusto po nilang balansihin yung health and safety plus the economy. So ngayon, under the Safety Seal program, a business establishment may be eligible to apply for the Safety Seal with the following criteria. Siyempre, number one po, kayo ay dapat fully registered. May mayor's permit, kayo ay mga registered sa DOLE, may mga compliance na tinitingnan sila. And of course, ina-adapt nyo dapat
yung electro or digital stay safe apps para kayo ay mapasama. At of course, sa kanilang pagbisita kailangan po na nakita nila that you are strictly following and implementing the minimum public health standards. Once po na kayo ay mabigyan ng safety seal or na-recommend na, ibig sabihin, yung inyong establishment was found by the Department of Labor or the government in charge na na-meet natin yung minimum public health standards na kanilang nire-require. Na nag-assure din naman na yung lugar na yun is sabihin natin malayo sa peligro po sa COVID-19 transmission. Siyempre, yung danger, ayaw nilang kayo ay maapektuhan. You mentioned yung pong random check. Ano pong ibig sabihin yan? Nagpupunta ang ating mga DOLE, kawani at opisyal ng DOLE to check you out at tingnan kung compliant ang Pepsi Cola Philippines. Check lahat ng mga, kung kayo napapatupad nyo ng tama o gina-guide pa rin po kayo. Does that happen? Pinupuntahan kayo? Ganito po, Ms. Loli, no? So, ang Department of Labor po is palagi ang nagkakaroon ng regular inspection. So, tinitingnan nila, hindi lang po dyan sa COVID, pati po doon sa compliance natin sa occupational safety and health. May mandate na pong bago dyan na talagang hinigpitan din nila ang pagpapa-implement. So, pag nagkaroon po tayo ng mga violation, kinocall po ang attention ng mga kumpanya. So, in case ng COVID po talagang nagkakaroon na joint task force sila, the DOLE, DTI, plus the LGU, para mas mapabilis din nila yung checking sa ating mga establishment regarding sa compliance dito. I remember yung, I forgot lang his name, pero si Director Noel. Noel Binag. Yung Binag, akala ko Banag, sorry. Yeah, naging guest at panauhin na natin siya at talagang nilatag niya. Maski wala pa ng COVID, yun na yung mga kailangang i-implement, nag-random check sila, tsaka meta yan, tinitingnan nila yung mga facilities nyo, yung health and safety, syempre, yan ang importante. And pag na-mention nyo po, Director Nanding, yung hindi ka makakomply, ano po ang may sanction? Ano po ba ang sanction, if any? So, Ms. Loli, alam mo yung bagong batas kasi ngayon, this is the RA 11058, this is the Occupational Safety and Health Law. Inamend po niya yung dating batas, then ngayon RA na siya. Dati po kasi wala pong penalty, no, yung mga violation. So ngayon po nilagyan nila ng penalty, which is 100,000 per day po, maximum penalty. Yes po. Medyo mabigat. Mabigat, oo. Dahil siguro yun na nga kasi nga dahil may pandemya, COVID virus na to eh. We're not talking about simpleng sakit o lagnat lang, pero ito, virus. So siguro kung hindi nga kayo makakomply, yan ang sasapitin natin. So far, lagi naman kayong compliant, di po ba? Yes po, yes. I'm proud to say po yun. Right. We're just reiterating this kasi nga yun ang nakikinig sa atin ng iba't ibang mga consumer. Siyempre, alam nilang safe kami sa Pepsi. Okay, ang tanong na susunod po, ilan na po sa planta nyo who were already awarded with the safety seal certification? Sa ngayon po, meron na po kaming 9 na planta na na-awardan ng ating City Seal. Ito po ay Cebu, Davao, Iloilo, Cagayan de Oro, Tanawan, Leyte, Pampanga, Tomas, Batangas, at yung huli po is yung Zamboanga. And coming up, meron pa po uling i-inspectionin ng DOLE para mabigyan yung aming Rosario plant sa La Union. La Union naman. So you're planning to get certifications pa para sa iba pang mga planta sa buong Yes po. Yes po. Gusto po namin lahat ng planta namin is mabigyan ng safety seal para naman sa assurance ng ating empleyado at syempre ng ating mga customers and consumers. So ilan pa po yung mga mukhang natitirang planta para Actually, 2 na lang po after nung sa La Union. Oh, very good. On the way na. Tuloy-tuloy na. Syempre, ang tanong na susunod po, how does the Safety Seal Award affect the morale and confidence of lahat ng kawani at opisyal dyan sa workplace nila, environment? Siyempre po, unang-una maging reaction natin, we are proud of it. And the awarding of Safety Seal in PCPPI plants put a lot of confidence po sa ating mga empleyado, sa
co-bravehearts natin dito. And yung facility natin is following the strict government mandate on COVID-19 protocols to prevent the spread in our respective workplace. Having the safety seal, ito po yung sinasabi natin, assurance po na ini-implement natin yung mga required standards as verified din ng ating mga authorities. This is also important not only to retain consumer confidence but also to boost the morale ng lahat ng mga nagtatrabaho dito sa atin, no? Mga frontliners, manufacturing, delivery, para tayo makapagbigay ng ating mga, siyempre kung maganda po ang implementation natin sa health and safety, tayo din ay magbibigay ng mga safe at quality products sa ating mga customers. Kasama po ba dyan, Sir Nanding, na pag ang inyong isang team sa isang rehiyon talagang fully compliant, binibigyan nyo rin ba sila para ng incentive? Sa amin po ngayon, nagbibigay po kami ng Best in Environment, Health and Safety. Yan. Meron kaming parang internal contest sa aming mga facility. Meron kaming competition. Maganda yan, Sir Nanding. Kasi talagang magiging undertow sila. Naku, this month, baka dumating yung ating silaway. Kailangan paayos natin to para next na, naman tayo naman na manalo or something. Kamusta po? Ano naman po ang reward? Actually, meron kaming ginagawa annual, pero meron din kaming quarterly. So meron pong token actually in form of cash na pwede naman nilang gastusin o magpakain sila or something na pwede nilang so binibigay po yun pero hindi naman cash yung ibibigay pero gagastusin lang nila. Intended doon mas maganda may projects sa health and safety. So may konting programa. Doon po nila ginagastos. Actually sa ngayon, every quarter po namin ginagawa and meron din kaming annual awards para naman bigyan recognition yung best in PHSS dito sa amin sa PCPBI. So, syempre, yung parangal na yan, proud na proud sila. Pag uwi na sa bayan, nakakuha kami. Kasi kami pinakamagaling ngayon sumunod sa lahat Pero ang tanong, Sir Nanding, ang tanong po, ano po yung kakaiba? Ano pong mga siguro masasabing bakit sila yung nanalo kesa dun sa 3 o sa 4? Ano pong napili nyo? Para yun kasi yung tututukan din natin na gagawin nila. Opo, very basic lang naman ang ginagawa natin. May standard po tayong criteria. Okay. So, meron tayong mga measures dito. Meron tayong tinatawag na lost time accident. May-measure po namin yun. Meron tayong compliance to regulation. Tapos, may mga regular performance sila doon. Meron po akong standard scorecard. And based from that, makikita natin yung ranking nila. Pinapublish din po namin yun. So, malalaman nila na saan sila kung sino nagtatapos. Actually, kanina lang po release namin yung pang 3rd quarter award. Wow, galing. Sino po nanalo? Ito po planta namin sa La Union, sa Rosario. Sila po nanalo sa aming SMEHS per quarter. Actually, sabihin ko na 1 to 3 sila na po yung nanalo. So, isang quarter pa. Wow, galing. Go for it. Yeah. Ano kung talagang kakaibang pinakita nilang gilas? Bakit sila ngayon ang nanalo at yung iba ay hindi? Aside from maintaining a zero accident, so maganda rin po yung kanilang compliance on the regulatory. Plus makikita po natin siguro ang nakita natin on this plan is maganda yung kanilang management commitment, yung local management commitment in implementation of health and safety. So yun po yung isa siguro naging one way na bakit sila nanalo over the other plan for now. Pero of course, yung iba kaya pa rin naman yon. So kaya lang syempre, we need to choose one only. At least, isang nananalo. For them to really also shape up in the next, syempre kasi ang ganda ng pinapatuwa yung minomonitor nila every time papasok sila. Naku, kulang tayo sa ganito. Kailan we have to keep up or even raise the bar. Ika nga. So nandun yung momentum na talaga magsisikap po sila kasi kailangan nakikita po yun sa inyo din, leadership by example. Siyempre, kailangan nila ma-reach yung goal. Sa atin pong pabalik, we will have to tackle anong concern. Kasi siyempre, kailangan ramdam nyo ang mga siguro concerns nga or issues prevailing dahil nga ditong pandemya na to, the onset of pandemic, ng inyong mga kawani at opisyal, at hindi lang naman kawani at opisyal, syempre kayo rin pong nasa matataas na posisyon, hindi naman din ganyang kasimple yung inyong sinusuong. So we want to find out
How did you make sure that yung safety naman and needs of your kawani at opisyal, the employees, the health workers, are addressed and are they being prioritized dito nga dahil sa pandemyang ito. But mamaya po natin sasagutin ang lahat ng yan sa ating pagbabalik. We have to take a break. You'll drop the call and rejoin us at 3:35. Alright, Sir Nanding? Alright po. Okay, yan po si Sir Nanding Ramos, ang ating Director for Environment, Health and Safety ng Pepsi Cola Philippines, Pepsi Cola Product Philippines, PCPPI. The Philippine Standard Time is 3:29 in the afternoon. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882. Alright, nagbabalik po muli ang ating programang Sulong na Bayan at syempre kapiling pa rin po natin sa kabilang komunikasyon via Zoom ang kanilang Director for Environment, Health and Safety ng Pepsi Cola Products Philippines, PCPPI, no less than si Sir Fernando Ramos. Bago kita pabalikin, very quickly, nagpapabati at nakikinig po sila at umiinom po sila ng Pepsi. Love Kim Manalastas, ang aking kasamahan dyan sa Church of Victory Christian Fellowship, at ang birthday boy, happy birthday, ang pinsan ko, naku, lakas uminom to ng Pepsi. Ang number 1 DJ na gwapong-gwapo, Rudolph Rivera, my cousin, pinsan ko po yan, happy birthday, at ang aking friendship na si Vera Arceo Numbria. Hello. Ayun po, nabitin tayo direct Nanding, kasi yun din ang gusto malaman ng ating mga kawani at opisyal at kayo na rin po sa hanay ng inyong hierarchy na ang mga malalaking opisyal sa tanggapan ng Pepsi. Ano naman po ang concern ng inyong mga kawani? How did you make sure that their safety and needs are addressed and prioritized, lalo na po ngayong pandemya? Sa mga ganun pong sitwasyon, marami po tayong mga mekanismo naman kapag ni-report nila ang isang issue. Tayo po naman sa health and safety is talaga namang binibigyan natin ng pansin para ating ma-addressan yung issue, para hindi ito magkaroon ng sabihin natin sa aksidente or malalang sakit kung sa malaki severe. Opo. And syempre, tayo din, nagbibigay din tayo sa kanila ng mga paalaala, no? Sa mga signages at mga training para naman sila ay mabigyan ng awareness para sa ganitong mga hazard. Actually, Ms. Loli, nung in-implement po yung RA 11058, pinanditin po rito yung mandatory 8 hours training sa ating mga empleyado para mabigyan kaalaman sila sa health and safety. So tuloy-tuloy po yung training na yan. Kailangan alam nila by heart. Ganun po ba? Yes po. So marami tayong continuous learning na ginagawa. So series po yan, may annual at marami pa pong controls. Kasi po sa Pepsi, unti-unti natin ini-in-place lahat yung mga operational controls. Kasi kung mapapansin nyo, hindi lamang po yan sa COVID, pati na po sa mga machine safety, electrical safety, and all others. Napakadami pong aspect, kaya hindi po natin mapagsasabay-sabay. So may mga scheduling po tayo to ensure na maging maayos. So again, hindi siya, kumbaga orderly, ika nga, kung ano yung pwede this time, ito muna. And then, napakalaking bagay kasi, again, yung support and assistance na pin-provide ng Pepsi Cola, Siguro they cannot find that in other companies. So ang aking susunod na tanong, how do you maintain consumer trust or the loyalty during the pandemic? Okay, so sa mga ating mga customers and consumers, syempre ang isa pong pwede natin ipagmalaki sa kanila is we will maintain po yung ating mga process and standards para makapagbigay tayo ng tamang quality products. Syempre kung health and safety sa ating mga tao, syempre kung gagawa ito sa gagawaan natin, they will generally provide good products and services. Kung kinakailangan nila ngayon to, ma-deliver nila on time dahil sila po ay malusog at malakas. Kaya yan, kung magkaka-COVID ka, syempre, wala tayong tao. Walang magdi-deliver. So, pwede rin hindi kayo mabigyan or hindi rin quality or safe yung produkto na kanilang iinumin. Right. So, yun po yung ating So again, ayan ang gusto malaman ng consumers Kasi, teka muna, syempre, kailangan malaman natin kung gaano ka
powerful ang maintenance ng ating mga products. So, yun po, ensuring your stakeholders, yun naman po, ang safety ng products, siyempre compliance sa health and safety sanitation guidelines. How do you ensure itong mga stakeholders naman nyo po? Actually, PCPPI aims to secure yung mga certifications. Aside from nung na-mention ko kanina, this is on the safety seal. Meron din po tayong mga international certifications na kinukuha. This is to ensure that our practice are par with if not exceeding yung international standard, na-meet natin international standard. Isa pong example nito ay nag-secured po tayo ng isang certification na food safety system certification or what we call FSSC. Ito po ay nakuha ni PCPPI kay SGS Philippines. Actually, ito po ay isa sa world-leading certifying body po ng ISO at iba pang mga international standard. Yung SGS po stands for Society General de Surveillance or short po natin SGS. So sa certification po na ito, PCPPI bag several plants that includes Muntinlupa, Santo Tomas, Rosario, Davao, and Bacolod plant. At gaya po rin sa safety seal, we are still working towards other 6 plants na Cebu, Nagas, Zamboanga, Cagayan de Oro, and Tanawan within this year. So yan po yung isang gusto natin i-assure sa ating mga consumer na kung bibili sila ng Pepsi is ma-enjoy po nila ang safe and quality products mula sa PCPPI. At syempre, PCPPI believes that a strong food safety culture help us also promote food hygiene outside our operations. Hindi lang po sa loob. Our consumer will remain confident in our brands and in our ability to refresh them with the clean and safe drinks. So again, pag alam ng consumer yan, Sir Nanding, syempre, ISO certificate yan, panalo. Hindi na tayo para mag-isip pa ng pangamba o medyo somehow with doubts and all po. So yung best practices ng Pepsi po on health, safety, and sanitation, meron po ba kayong innovations na matatawag in terms of implementing protocols, nung bago o eto ngayon na hinaharap natin itong pandemic? Actually, ang isa po masishare ko, may isa kaming ginawang in-house na digital declaration. Sinimulan po namin ito sa Davao, sa Mindanao, wherein nagawan po ito ng aming local personnel doon. Actually, to stay tuned po kanilang area operations director na si Jessie, to shout out sa director. Yes, siya po nag-develop noon because Jessie is enthusiastic sa mga development ng mga apps na nag-develop po siya sa Davao and then na-replicate na po sa Mindanao area. So sa 3 planta implemented na po siya and sooner magiging implemented na po siya sa national. Ang benefit po nito is nababawasan po yung ating paper waste, no? So yung mas matagal. Sa initially, mag-register po yung tao and then sooner, puro na lang siya scan. Kung may magkakaroon ng contact tracing, madali nilang ibigay yung mga data. Ito po ay locally developed ng PCPPI ng Miss Loli. Galing! Genius! Si Justin. IT expert pala yan. Ang galing. Baka pwede kami mangopya sa'yo, dito sa DWIC. Kasi, again, yan na po kasi talaga ang mode, virtual lahat, Zoom, technology, pataas ang pataas. So, yan po ba yung bukod sa innovations, tinututukan ng Pepsi ngayon? Kasi worldwide, yun na rin po ang norm Oo, yan po isang gagaya itong ginagawa natin, Miss Lodi, di ba? Kung sa face-to-face talagang hindi tayo posible. But of course, ito na yung direction natin ngayon. Hindi lamang sa siguro makikita natin lahat nagkaroon tayo ng panibagong opportunity. Opportunity natin. Hindi lang pala pwede sa face-to-face, pwede rin natin gawin na through Zoom or through video conferencing. It makes possible. Pero malakas pa ang presence ng Pepsi kasi sa internet talaga no? Ito pong social media at ito nga, napalitan na ni Mr. Zuckerberg ang FB. Will that affect you somehow sa tingin niyo?
Sa ngayon po, kung magkakaroon ng innovation, I'm sure si PCPPI po is very adaptive. So, to whatever changes. Kasi kung hindi po tayo mag-a-adapt, alam naman natin, mahuhuli tayo sa labanan. So, kailangan natin keep on going kahit na sa anumang pong aspeto yan. Globally competitive. Yes. Kailangan dahil kayo sa buong mundo, ang lakas ng presence. So, ang magandang sinabi mo, Sir Nanding, adapt. I think that's the word. Anything that comes up right now, we have to adapt. Kailangan you go with the flow, ika nga. So, ano pa pong nakikita nating activities o campaigns ng PCPPI na ngayon sinasagawa na? What are you currently undertaking? Actually, sa ngayon po, tinitingnan ng PCPPI when it comes po sa mga health and safety is yung ating vaccination. Okay. Nabanggit, kasi ito po yung eventually, ito yung huling natin para masugpo natin totally si COVID-19 sa ating mundo, sabihin na natin sa ating mundo. Okay. I'm glad to share din po na si PCPPI is already 91.2% po ang nabaksin na. Vaccine, galing. Almost 100 na yan. Ang hirap gawin yan, Opo. So, yun po yung vaccination ng PCPPI. Bumaba na po ang kaso ngayon ng COVID. How do you see this affecting the operations of the company in terms of implementation of safety protocols? Kung titingnan po natin, kahit po tayo ay vaccinated na, kahit bumababa na po yung cases, hanggat hindi po natin nasasabi na close out ito, syempre mananatili pa rin po dapat yung ating mga strict implementation. Kasi hirap po maging kampante tayo sa paligid. Kita naman natin, pinalitan na yung quarantine level dati. GCQ and GCQ, ECQ ngayon po level 1 to 5. Kung mapapansin po natin, yung level 3, maluwag na talaga siya. Pati bata, matanda, pwede nang lumabas. Meron lang limitations sa mga closed area. So, yung mga ganito po ang isa nating dapat tingnan kahit pa bumaba na yung case hanggat hindi po talaga nadideclare ng WHO na talagang solve na yung issue, kailangan pa rin po natin. So how do you, Director Nanding, how do you ensure na safe din yung mga salespeople natin na lumalabas sa planta? Aside po sa mga vaccination, syempre, provided din po sila, syempre may training sila, meron din sila mga PPE like yung face mask, kung ano po yung pinatutupad natin sa planta, that's also applied to the salesperson. So meron din po kailangan silang PPE aside from sa COVID, kahit po kung nagmumotor or ano man yung kanilang ginagawa. That's part din po ng programa natin. Programa. Okay. Siyempre, kailangan mapanatili natin na ang Pepsi is always present everywhere. Ano pong mga strategiya para mapanatili natin na itong Pepsi Cola na product ay nasa merkado? Siyempre po ang ating magigiting na sales team, sila po ang mag-i-ensure sa lahat ng outlet dapat natin is nandun po ang Pepsi para anybody can avail of it. Pag may nauhaw, nandun po yan. Kaya nandiyan po sila lahat, masipag po yung umiikot at nagsusuyod sa ating kapaligiran. Mga liliit na tindahan, malalaking tindahan para po ma-ensure na yung produkto natin is available on time at syempre malamig at maayos na presyo. Right. May nagtatanong po, Sir Nanding, si Venus Salazar dito sa Amerika siya nakatingin siya at nakatune in. Meron din po ba tayong livelihood component na matatawag? Meron po tayo rito sa PCPPI. Hindi lang po kasi ako yung tamang person to speak on that. Pero meron po tayong mga EDS system tapos may mga livelihood na ginagawa si PCPPI. Okay. Siguro tututukan na nila sa inyo ang website naman niyo po. One click away. Yes po. Nandun po lahat siya. Yes. Again, pandemya nga po, nasaraduhan yung kanilang mga businesses. Gusto naman nila ngayon. Kasi nabanggit nyo yun nung unang ating pag-interview sa inyo at parang yun, actually, hindi, si ano pala, si Mr. Romero. Yes, si Mr. Romero. Alam niyo si Mr. Romero of Pepsi, di po ba? Taga-sales yata siya. Sales po. Opo. At medyo pamangkin ko pala siya. Nalaman ko na lang sa the interview. Mag-anak kami by affiliation and all. Kaibigan ko yung mga parents niya. But again, ang tinatanong natin naman ngayon, ano sa tingin niyo po ang status sa merkado ng kahalintulad yung produkto? Meron po ba? Sa tingin ko po, ang Pepsi Cola is very competitive naman compared to our competitor.
And sabi nga natin kung titingnan ng market is talaga ang dami pang opportunity. Pero palaban po si PCPPI. Nandyan po tayo. Right. Hindi tayo papatalo, ika nga. Yes. Be there for the longest time, ika nga. Ano. So what makes you like parang sabihin na natin talagang tumatagal? Kakaiba at nandyan pa rin kayo. Siyempre po, aside po dun sa kanyang quality and food safety, siyempre there's a care for people. Yun po yung pwede nating sabihin. Kaya tayo nandyan dahil sa mga bagay na yung edge po ni PCPPI. Kasi nga, hindi nyo pinapabayaan yung mga kawani at opisyal, ano? Talagang nakatutok kayo. Dahil yun nga yung, I don't know how I can put it, pero parang he was quoted as saying na it is in retrospection ba yan or mga nakatutok sa inyong kawani at opisyal ng inyong Pangulo, ano? At talagang they learn to see better. Sabi niya nga po, we at PCPI are positive that we will see this pandemic through and we will come out of it stronger with a united management, dedicated employees, and supportive partners. So we know that with our resiliency as a nation, our business, the industry, and our economy will eventually recover. He said that in a statement, Mr. Ong. Yes, and I quote, end of quote. So, in other words, yun nga, binavalidate nyo lang na talaga yung dedication nyo sa mga tao nyo is pure, genuine, at talagang sincero. That's the cutting edge, I think, ano? Okay. Yes po. In a 60-seconder, ano pa po yung gusto nyong ibahagi sa ating consumers to make them feel really loyal to you and masasabi nating assured sila na safe ang inyong product. Go ahead po, Sir Andy. Okay po. So unang-una sa ating mga health and safety program, hindi po magiging possible ito without the support of our management. And kudos to our President, Mr. Frederick Ong. And also would like to thank my boss, Chief of Manufacturing and Supply Chain, Mr. King. And also with Ms. Vice, the head of or Chief of HR. Okay. And of course, sabi ko gaya nung nabanggit ko kanina, even though bumababa na po ang cases, meron na po tayong vaccination. So wag po tayong magpakampante. No? Kailangan po pa rin doble ingat at tayo po ay laging magsuot ng face mask, frequent hand washing, at hanggat maaari, i-maintain pa rin po natin yung prescribed physical distancing. Mahirap po ang magkasakit, mahirap tamaan ng COVID dahil alam naman natin, health is wealth. Kaya ang sa akin po, payo ko sa lahat, let's put health and safety first para sa ating pamilya, para sa ating kumpanya, and of course, para sa Pilipinas. So yun lang po. Salamat po, Miss Loli. Ayan. Thank you so much. Parang bumata pa nga kayo this time. Mukhang nakapahinga. Salamat po. O baka bagong na hair trim, I don't know, no? But siguro sa tagal na rin tayo hindi nagkausap. But this will not be the last, Sir Nanding, any minute, any time na gusto nyo pang somehow merong bago. Kasi we would always want to be updated. Lalo na yung mga sinabi nyo, tututukan natin yung mga 4 pang natitirang planta nyo na talagang magkaroon ng safety and seal award. Maraming salamat. God bless po. Thank you, Sir Nanding. Salamat po. Bye-bye. Thank you din kay Mavic, syempre, at kay Mikey De Cross ng Full Circle. God bless everyone. Thank you sa ating mga naging kaagapay dyan sa newsroom, si Juday, at narinig ko din si Micah, si Kim, si Jam Tarayo, at ang ating engineering, si Sir Jeric Barreto. As I always say, keep God first in every area of our lives so He will direct our path. God bless everyone. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882.